Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our church authorities. Thank you for sending the people to work with me on this ministry, our benefactors, donors, supporters. I pray, Father, that you may protect them, bless them, heal them, shower all the blessings that they need sa ilang kinabuhi. Father, I pray that you may bless our government officials, bless ang Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our Radio Bantay Kalikasan, our different expansions, hookups, our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies for the less fortunate, for our environment, for our scholarship program, for the progress and prosperity of all your people, for the good health of all your people, Father, for peace and harmony on this earth. Father, bless the Voices of Love community. Bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Panalangin sila, Aman. Tanan nga nagsunod sa radyo, sa telebisyon, sa internet, sa pamantalaan, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Amahan in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, labi na sakit sa utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atay, sa baga, breast problem, sa bukog, sa pahid, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore, repair, heal us, touch us in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria sa Jose, pray for us. Sa Archangel, Archangelis, protect us. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry. For the less fortunate, Thomas de Aquinas, Agustin, Jose Maria Escriva, pray for our wisdom. Sa Gian Biano de Padua, San Vicente Ferrer, pray for our power of preaching. San Pedro Calungsod, sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, follow sa Patikpitong Paul Anthony, All Saints, Bravos, Blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Juan, Kapitulo 8, 51 ngadto og 59. Sultian ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti, dili kayod mamatay. Ang magaudiyo miingon kaniya, karon natino na gayod namo gagyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nga matay apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili kayod mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya ingon man ang mga propeta. Sikinsa ka ba sa imong pangunahuna? Sa Jesus bitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Diyos. Wala gayud kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, naghimo akong bakakon sa akong kaninyo, apan nakaila ako kaniya o nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga sa Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi.
Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga tao mingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig ug unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultian ko kamo, wala pa gani matao si Abraham, ako mauna. Ug namunit silang mga bato aron ilang batuon sa Jesus, apabitago siya ug mibiya sa templo. Today we are remembering St. Patrick of Ireland, is one of the world most popular saints. He was born in Roman Britain, and when he was 14, he was captured by Irish pirates during party and taken to Ireland as a slave. And 10 sheep at the time. Ireland was a land of druids and pagans. But Patrick turned to God and wrote his memoir, The Confession. The love of God and His fear grew in me more, as did the faith, and my soul was rose, so that in a single day I have said as many as 100 prayers and a night. Nearly the same I prayed in the woods and on the mountain. Patrick's captivity lasted until he was 20. When he escaped after having a dream from God in which he was told to leave Ireland by going to the coast, after 30 years of prayer and labor, the Catholic Church was successfully established throughout Ireland. The legacy of St. Patrick of Ireland, when he was captured, nakuha siya as a slave, wa to makahimo niyang frustrated sa kinabuhi. Instead, he used the privilege, the opportunity to preach the gospel of Jesus Christ sa mga Irish people. Kasagaran nato pag makasinatig mga di maayo, mga pagsulay, mga kasakitan, mga problema. We complain our situations, we complain to our Almighty Father for the tragedy and disasters that we have experienced sa atong kinabuhi. But St. Patrick, you know what, did amazing things sa iyang kinabuhi. Instead, ma-frustrate siya, ma-hopeless, mawad-an o gana nga magpagkabuhi, iya kining gigamit nga avenue ng mga pagano, ng mga Irish people, iyang matudluan may tungod ni Kristo. That's why he became a famous saint sa atong simbahan, tungod kay before he died, ang tibuok Ireland became Catholic believers, believing in our true God, believing in Jesus Christ. Usa kini kadako nga painumdum sa matag usa kanato. Nga kini ding atong mga disasters, mga pagsulay, mga dili maayong pangitabo, most of the times it brings us to our real mission and calling in life. You know what? Way back 2008, both of us, my wife, were brought by God here in Hagna because of our firstborn baby. I told you this many times, but I am glad to repeat this in connection to the saint that we are remembering, St. Patrick of Ireland. Ang iyang disaster, ang iyang pagka-slave, ang iyang pagkaulipon, nagbit-bit niya sa iyang misyon. Kung mausa nang akong nasinati with my wife, ang disaster namo sa mong firstborn baby, mo ito nagbit-bit namo to come here in this sacred place, dalano pa'y ancestors Hagna, kay naday planong Ginoo, ubos nga lagad, yakong gamiton in proclaiming the gospel using modern technologies. And you know what? If it happened to Patrick, and if it is happening also to me, I am very sure
as you go on in your individual journey, maabot mo sa point ngay ngani, magasinatig, mga pagsulay, hagit, mga adversities, pero listen to that. Believe me, beyond to that, God has a message. God has a reason for allowing you to come to that point of your life. Dakog possibility, gagituyo na sa Ginoo, kay gusto ka gamitos Ginoo for His honor and glory, na nang dapit diin ka, nag-antos, kung positive ka lang sa imong attitudes. Like St. Patrick, he was positive. Was kawadig paglaom. Like in the book of Genesis 45, si Joseph the Dreamer was captured also by the Egyptians. Later on, he became the governor of Egypt, the right hand of Pharaoh. Ang disaster niya brought him to the throne. Kita sad sa atong pagpanaw, ingani, makasinati, tagdagang di maayo, pero likod ana di ay, gitistingan ka sa Ginoo, niya, gusto sa Ginoo, gamiton ka, labi na kung makarecover ka, kaysa ingon ang mga tao sa imong palibot, makakita sa panabang sa Ginoo, diha kadimo. St. Patrick of Ireland, please pray for all of us to become like you, not to be frustrated, disappointed, dismayed in all our adversities and trials, tragedies of our individual life. Pray for our healing, miracles, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for joining us through your prayers and financial supports. Welcome mong mo balik sa atong ministeryo. Monthly givers, keep it up. God expects you, and I trust you that you will continue no matter what. I feel newcomers to join on this ministry. Kung ikaw man na, listen to your conscience, ask God if it is His will, kanang imong gibati to do a certain thing for this ministry in propagating the gospel of Jesus Christ. If ever your conscience dictates you, do it today. If you want full episodes through DVD, order mo, or else kini akong libro, To Make Your Soul Incredible. This is a moral book, not dogmatic, not doctrinal, but a moral book, meaning kini makatabang ni sa pag-nurture, motivate sa inyong kinabuhi. Mao nang whoever you are, welcome mo nga mopalit ani Katoliko mog dili, try aron makasuway sad mo og usa ka writer nga Katoliko ang baruganan pero ang gisulat para sa tanan. If you want to talk to me in person, please call me ahead 0918-714-8435. You know what, this morning, while attending the Mass, because today, Monsignor Orencio Hubak celebrates his 55th Presbyterial anniversary sa iyang pagkapari, 55 katuig. Your Ore, congratulations. Kay kabaw ko sa madagsa ulog sa imong pagkapari. Ang mga nahibalo nga mga kaparian usab maningkamot to become like you, nga naningkamot nga mahimong modelo sa pulong sa buhat. We are praying for you, kuyog sa imong mga kaubang mga kaparian. Pag-abot ako gagna ang koraparuko nga akong naabtan, way lain, Monsignor Orencio de Hubak. Ever since, niya ang nindot ani kay kinis Monsignor Uri, pag naani say time, wa say lain nga sundon sa atong mga panudlo, kundili kining atong programa. Thank you for doing it, Monsignor Orencio de Hubak. And I would like to express my heartfelt gratitude sa tanang mga nagtabang nato. Ever since, thank you, Alimos of Ginsularan, mga Garnedo family, pagpalain. Fernie Filamididas of Giuang, ang dunya sa Giuang. Akong pinalanggang pamilya usab, Milrin, keep praying for Jamil and Melanie. Inahan, thank you. Ang atong stockholder, nagtabang sa atong outreaches, nag-finance sa atong broadcast ministry, walain, nay anak nga seminaryan, Dunya Mildred Bitangkor, na si Abu Natasya,
sa Tabahan. Please visit. I remember Mirasol Go, she is in somewhere outside Philippines, and courtesy siyang pamilya sa Kanaway, shared a little blessing to our ministry, iyang gi-care of dito sa teritoryo ni Madam Mildred Bitangkor. Thank you for doing it. Kung nakadungog man ang pamilya, ipabot ang akong gratitude o gingnang ang akong mga pag-ampo, akong itunol ngadto kaniya. And also, under the Boracay, Lagkaw Fudaos, keep praying for Madam DC Balderrama. And under the Boracay, has a sister farm tourist destination in Sampung, Mayana, ang bagong teritoryo ni Boss Yondinier na Station of the Cross. Pwede mo dito mamalandong sa iyong pribadong kinabuhi sama sa Mount Palingkod of Tubod-Munti, or else nasa mga wild animals na pwede mo muadto aron mo tanaw. Nari sa Sampung, Mayana, they speak here in Bohol, the little Baguio here in Bohol. For more inquiries, come to Lagkaw Fudaos for more details and assistance. Thank you, Tony Madira, o pahina. We love you, tay Tony Madira. Pagpalain ka. Global 1, Global 2, Beach Resorts, pinakadagag resorts o yuta sa anda, wailain. Tay Idil, Naitinaitan, sa mga Tan family of anda. One of our pillars sa itong ministeryo. Jopors Aransay, Mupintal Nigbalay, he's working sa atong municipal hall here in Agna. Maunang, if you want the services, come to Altia, the home of Pierre Tablia, for more inquiries. Asibis Body Fitness Gym sa second floor, nailus, pagpalain ka ang pamilya nga nagatiman sa pagkaon nining ubos niyong alagad, humanta og wali. Ilimoran niwa, ubas mga Balinog, Jordan, Maribik og Ginili, na ticketing outlet sa second floor, tapad sa Agbayan, tapad ni Rick Mill, og sa Asibis Body Fitness Gym. Balinog, Jordan are working with me in our Mindanao printing ministry sa Mindanao, mga anak ning Tay Ilimon. Dungmin study Albino Kipriing for the completion of their mansion. DQ Restaurant, DTBit, is located already dias Pahina, Dos Tulay, Iskinita, Padong, sa Carolina Bakery, ang atong business partner, ang ilang pan, nasad sa Altia, ilang gi-display. Nitzel Marketing Sulpon Logica Spadala, uban ni Militorio dia sa Garcia, LG Alop, thank you LG pagpalain. Tikulan Dagalabo, uban ni Naipia Rangke Kipriing, uban sa YG Businesses, and Living Water also nag-supply nato. Tutulopi sa ulan, dun tutos na atang, thank you. Usanis mga bagong mitabang, Rosa Sedilio, pila katuig ng tinabang sa Luok Hagna, Sinin rin Turalba Sisters, pagpalain. Usas mga bagong mitabang nato, Ronaldo Joy Galinte sa ligi nato sa Cupa Garcia, natibidad sa Unia of Duero, ilang inahan, titong Sailo no Paina, tay titong silingang tay ilig na ikura iko, pagpalain kayo. Mukoy Kagampang Ubayib o Maria of Garcia, kumusta? Merspin mo kagud ka ng klaseng lubi, mo galing, bisag unsay pagaling ninyo diya sa public market, silingang bibiliksyonis, mid section ni Ortiz, or diya sa free section, labi ng Nililing og Nilinda, na diya. Taybuni og nay Bobby Ilibera of Garcia, nari sa Municipal Agriculture's Office, thank you. Manuel Kumita, Oplook, pagpalain ka tayo Manuel, daghan kanig maintenance sa iyang lawas, pero iyasad nga gimintin ang pagtabang sa itong ministeryo sa ginagmayng paagi. Dodong Lukring Baybay, labing kupol sa Garcia. Kapilito Mrs. Wilma Castulo, ilang ginikanan na Inday o Cross School sa Bunayag, thank you. George Sila Kagampang, Estelia Asibo, Mimi Saturino, suppliers og cookies, both husband and wife. Crisons sa Rose Guling Cookies, Mrs. Manuel Bantilan, usanis mga bago mitabang nato, thank you, in courtesy ni Inang Irene. Mrs. Nuna Berja Alaba sa Jacob Enterprises,
diya sa iskina padong sa Ruas Park. Si Sar Filina Abusio, The Walking Store, na si Raji Masin sa Malinaw Garcia. Please come. Captain Lito Misisario Bitunio, Jas Duero, Manuel Tercia Narsing Manuel Lido, thank you the boys, Sisimdo Parks, Paribert Lucy Laronilia, Higalang Bilyong, thank you, usa sa ligi nato. Bergal Store sa Tabahan or Trinidad, Gloria Tapangan sa Canulao, haligi nato Berilio Piningamura, Construction Suppliers ning Magtiayon sa Garcia, Rico Milasibis, Rick Mel Parlor, Mando Bibiliksunis, thank you, mga tagligulay. Akong legal counsel, Attorney Esther Escobilia, o basyang inahan na Nida Escobilia. Rustico Peregrina Galamiton, a woman of great faith, thank you, Peregrina Pagpalain, pray for us. Tony Noragalbi, o Bani Angel sa Yuta, Winston Bibigalgo, ang Dunyas na Atang, Dominaguplo of Canulao, na Dumi, thank you for patronizing Altia in ice cream ni Ma'am Russell ug Arnold Naldusa, magtutudlo, negosyante pa. Jerome Isidra Tumakin, mga Dablo sa Kalipay ug City, ubas tambali Captain dia, thank you. Kiriko Renesis uban sa Ikabandi family, Silingas mga Galia sa Udyong. Romjic Rygods ang model ako, pero karon si Pariasinto na. Thank you. Tay Miguel Manangina, sibi sa kong pamilya sa Pundol, Misa Mrs. Aaron Erabon, sa Nibungan Duero, Efanio for the golden opportunity, pagpalain ka for your kindness. Francisco Alberta Uclida, thank you. Mr. Clemente Poping Lacri, ang labing couples, kan Ipol. Gistre Arne Luwana, Makinaw Kaliksta Amplayo, atong haligi from Anda. Speaking of Kanipol, mo na lugar ni Saning Nalasa, atong higala usab, nga matinabangos mga kabus. Abilo Gingging Vincent Ampo, newest giver ni Bilgings, thank you. Kini magtiayon, newest givers nato. Jinjin Ristikin sa public market, thank you. Felix Bonifacia Riwa, haligi nato from Anda. Oscar Raimundo Luxin, classmate ni Inahan, thank you. Kaubang Filina Pilyasar, classmate ba mo ina? Primo di Taipa, pare primo, kumusta sa Garcia? Peregrine Alice Castrudis, Eastern Bolinding Investors Incorporators sa La Union. Asteria Dotarot, Jackson Finuba, Madam Fee, walay puas ka nagsuporta nato pila ka tuig ato ning gi-consider nga usas sa atong mga ligi. Eric Wana ay buiba, simpleng babae pero extraordinary kasing-kasing. Jojo Clida uban ni Jane, anak ning Francisco, mag-ama ni sila for helping us. Manuel Ilinakang of Bungaylaya, hantod karon wa pa mi magkita. Marcelo Iteria Abusio, inomdom ko dinyo, retired police, uban sa iyang igsuon sang kapikas, pagpalain sa ilang generosity. Kay ang igsuon sa sawang kay Marcelo, nagtabang sa nato from Copa Garcia. Tungod kay iyang anak, gi-bless in other country, she passed the state board exam, not mistaken. Thank you. Ben Kensiana Migraso, silingan o pamilya ni Inahan. Bernal family, with Bernat family also. Igagaw ba mo? Ilraman ang diferensya Bernat o Bernal. Roldan Galarion, kinabutan ng tao akong nailhan. Dispatcher series. Then Almay Kluwayon, magtutudlo sa Ginsularan. Thank you. Ari Malakas Amparo. Marlin Malakyas o Garlin, magtutudlo usab diya sa Ginakot. Gita Galulo, Silingang Tiang D sa Lubkanan. Philip Lungay, Mario Inladulhaw, newest givers nato ni Magtayuna. Sa Labi family, bago sa Nimitabang. Pideria Asibi sa kong kumparig kumari sa Madwa Norte, Silingan ni Encarnacion Naive. Then thank you also Arsenio Lutarot sa Lutarot, maigsong inahan ng inanglan sa atong pagampo. Og mga Galiab Udyong, Tidi Rodit Kasukot sa Katungawan, pero tagahagna na ni Pidi Abusio and family sa Garcia, Joseph Catherine Ranyen, Rosita Oclida.
Thank you also Princess Water Refilling Station, ni Arnulfo Wakina o Clarita Misula of Ubay, Lily Anglis Postanis, Todos Redakar, Inquires Altia, 4GM Trading sa LTO, TC Pagdinawan, Ibig Subiuno, Mercy Cadelinia, thank you, magpamilya, Moisesa Makinano, Rosindo Narcisa Saulan, Bagong Itabang, Nicolas Lobido na Farm sa Lasinda, Isabelo Saning Ulaer, Quaris Family, Victorina Salarda, Opcopa Garcia, Julian Ranyen, Eusebio Jocelyn Pagikan, Sandigan Family, Sister Grace of Tubod-Munti, sis in somewhere, Naife og Manuel Ras, Ramon Silsiap ni Brad Ramon og RJ, usaw-usab ka magtutudlo, Dorins Goldsmith ang Litsos Pangdan, Imelda Romero, Basak Island, Lito Auring Lido of Luok, Dr. Pedro Rosel Salumalo, ni Mistisa de Garcia, Liga City Kidding Outlet ni Mads Chinaida og Fino Atsas, Mads Duray og Alan Balaba of Malbog, mahal kayong lahat taga Malbog, RMM Store of Garcia, best friending Bibian Umbao, John F. Ampulukyo, how are you? Tadim Family of Natang, Binji Tonaklan, kumusta tayo Binji? Of Canupao, Asteria Galido, magtutudlo, Abonjo, og Frida Abuiba, og Yii Escobilia, og Ronald Lantaka of Lantaka Businesses, usas mga bag-o na mi-appeal sa atong ministeryo. Nakapabalandong ko this morning, asay mas dako ninyo og value, the money that we are raising or the gospel that we are preaching. People, kung mo-focus mo sa finances, sa kwarta, tingali mao ni makapaluya ninyo in joining on this ministry. Pero ingon baya si Mother Teresa of Calcutta, do not be afraid in giving, because this is one of our fears, kining paghatag nato kung asa padong ang imong gihatag. Logically, kung imo na nang gihatag, tulubago na nasiyatagan kung unsaon niya paggamit na. What is important is, gihatag mo. Kung arimo sa gospel inyong gipakavalyo, ganahan mo padayon, kaysa pagkatinuod, wa na may mulabaw sa puong sa Ginoo, siyang ebanghelyo, sa iyang mensahe. Pero di man pwede nga magsigara tagwali without money involvements. Kaya we are using modern technologies in our ministry, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, whatever. And you know what? It involves really, sa gitawag natong money. It involves money. Kung kwarta inyong focus, hayan maluya mo. Pero ari mo pinaka-highest in value for the propagation of the gospel of Jesus Christ, I know, inspired mo to do it. Ngano, kay inyong gipakavalyo ng ebanghelyo madunggan, not only here but in satellite ministry, ang atong wali from this promised land, holy land, the sacred land of my ancestors, maabot sa kasiklaseng mga kasudaran nga nanuka diri sa atong lungsod sa Hagda. Mao nang mahal nako ning atong lungsod sa Hagda, kayuta ni sa kong lulog-lula. Nga tuwas Alicia na sila nang inabuhi. Pero ang dugo nga naglatay sa kong kagwatan, hagna kugikan. Mao nang mahal na ako ning lungsura, gusto ko ang inyong pilion nga modominar sa tong lungsod, kanang tinuod yun nga magmahal, magpangga, o mupalambo sa yuta sa akong katigulangan. Tanan ka nagsunod, nagtanaw in somewhere, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pag-ingon ni Kristo ngadtos mga Parisiyo nga kung tinuod nga ako mong mga tinun-an, dapat inyong ampingan, dapat inyong bantayan, dapat inyong
isabuhay ang akong mga pagtulunan. That was the version of Jesus Christ. Kaya matod pa ni Kristo, ang mga tao nga magtuman sa akong gisulti, dili gayod mamatay. We know it already, ang tao, sumala sa kasulatan Ecclesiastes chapter 12, 7-9, dunay lawas, dunay kalag. Ang atong lawas will be terminated after our journey on this earth. But you know what? Our individual soul will face at the judgment arena of God, Hebrew 9:27. Pero kung dili nato ampingan ang atong dastagsa ka mga kalag, mamatay kini. Mo gingon sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, yung Pablo, salbaran ninyo kanang babae nga naglunang sa sala just to survive a widow. Probably no one cared in her time. Supposedly Santiago 1, Manisayas, Manis City, dapat ampingan, buhion, suportaan ang mga orphans, included widows in Jesus' time. But you know what? This widow became a sinner. Sa unsang pagi iyang gibaligya in selling her flesh. Ingon si Pablo, buhi ang lawas ana, pero patay ang kalag ana. In Luke chapter 9, 57 to 60, 61, doon ay gustong musulod ni Jesus Christ, pero nanangid siya, mayon siya, magdutudlo, mauli ko kay maglubong kus patay. Ingon si Kristo, pasagdi ang mga patay maglubong sa literal or physical nga patay. Kung ato ning literal ng pagsabot, di man ginakalubong ng patay, kaya ang patay is unable to do a certain thing. Pero why Jesus told this person, pasagding mga patay, mulubong og minatay, buhi to sila physically, apan according to Jesus Christ, they were dead spiritually. Patay ang ilang espiritu, ang ilang kalag. Probably, they neglected in nurturing their spiritual aspect sa ilang kinabuhi. And you know what? Mao sa ni ang may tabo sa matag usa kanato. If ever dili nato ampingan at imanon ang atong tastag sa ka mga kalag. Because according to Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded from the mouth of the Almighty God. Meaning ang tao di mabuhi sa pan lamang, sa sudan, sa bugas. Ngano? That's only intended for our physical survival. But the question, what you need to do for your individual soul, what you must do for your soul, angay ni atimanon, angay ni pakanon aron mabuhi. For as Catholic believers, we believe sacraments are the foods of our individual soul, most specifically the Eucharist. Ang Santos Eucharistia, na diin madawat nato si Kristo, lawas ug dugo. Then, not only the Eucharist, but according to Jesus Christ, the words that came from His mouth, words that come from His mouth, ang mga pulong nga gikan mismo sa iyang bakba. And it is illogical nga ang Ginoo mismo mao ang maglibod suroy, then mo-appear siya physically to preach the gospel. You know what? Di na himuos Ginoo mo ninungdan ngano nga naa say mga gigamit nga mga spokespersons on this earth in propagating His gospel, His messages for our souls. Mao nang you are blessed and be grateful to our Almighty Father for this wonderful opportunity and privilege nga matag-adlaw, most specifically
those who cannot come to the Eucharist every day, those who cannot hear the gospel, the homily, sa mga kaparian sa inyong mga dapit wherever you are, and even to non-Catholic believers, kaya I do believe only once a week ang ilang mga worships and what we call thanksgiving. Matagadlaw, di isla kadungog sa wali sa ilang mga ministro, ilang pastor. Likewise nato, kundi ta moadtos tong simbahan sa simba matagadlaw, di ta kadungog. But you know what, inyo bang nakita how helpful, useful, how effective, how great our Almighty God for allowing us to be fed every day by His gospel, by His words. Nga matod sa Matthew chapter 4 verse 4, mauni ang pagkaon sa atong tastag sa kamangkalag. And this is the reason, kundi lang ko masakit, kung wa lang ko'y lakaw nga layo, I am here preaching the gospel every day. Ngano, kita man ko sa akong pinalanggang anak si Thea, na kanang gutomon, luoy ang dagway. In fact, way back 8 years ago, we experience nga magkaon lang mi og kapayas, tangkong for the whole day for our survival. Tungod kay beginners mi diri sagna, way back 8 years ago. Kita ko sa kong wife nga luoy, gutom. Ingana mi niadtong nang labay makatuigan mo nang nakakita kog unsay dagway pagigutom. Kasuway na mo nga magkaon og bulanghoy for the whole evening. Agi na ko na with my parents when I was young. Kaon lag kamuti, kaog bugtukon nga saging. Kasuway ko ana. Mo nang kita ko sa akong naong sa panahong gigutom ko, kita sa kus dagway sa kumaigsuon sa panahong gipanggutom ug sa akong ginikanan kada katilaw unsa kapait ning way kanon. Unlike in the present times kay naman sila gamay negosyo niya nanguma na sad sila ug giha na kaayo kasi klase na ilang tanom. You know what, my dear people, kasuway naman tagipanggutom, luoy ta. Atong naong way sigla, walang lakas. Kaso na magigutom, nagkutoy yung tiyan, ako kasuway man ko ana. In fact, every morning, pirmi man kong gigutom because wa man ko'y pagkaon while delivering the gospel of Jesus Christ kay part ni sa akong sacrifice na pag magwali ko, empty stomach para epektibo ang akong proposition at ubangan ninyo. You know what? Kita ko sa kong anak, gigutom, akong wife, akong pamilya, akong ginikanan. Not only to them, every now and then, I saw some strangers labi na kanang maglibod suroy diya simbahan, diya sa iskinita, diya sa kadalanan. Ngagikan sa laing dapit nga nagpalimos kung tanawon nimo ang ilang dagway, luoy. Mao nang sometimes makapaukyab sa atong pagbati kay akong na-analyze kung tagaan nimo nig little amount kay baw kung di gid nila ipalit og appliances kung dili ila ginang ipalit og makaon tungod kay mao na ang ilang immediate needs. Nya kita gali ko mga batang maglibod suroy murag kumuto kung kasing-kasing how comes kung nga akong anak ingana pod. Just in case wa mi iyang ginikanan magpakiluoy silingan higala itulong kamot just to survive. Mao nang pag makakita gali kog batang magpakiluoy magpalimos murag yung tabas-tabaso ng akong kasing-kasing tungod kay may dumdum ko sa akong pinalangga nga anak. People, kabaw kong nakasuway mong gipanggutom. Kabalo kong nakakita mong taong gigutom. Kabaw kong nakakita mong tao nga way kaon. Sa inyong gibati, luoy, kaluoy ang atong gibati. Ug mao ning akong analysis that our God is really a merciful God for allowing us that this ministry is existing or exist in our society
Why? Tungod kay musugot mog sa dili. Mulalis mamunako ug unsa may inyong opposition to what I am doing. Ako, confident ko, sure ko, ug kabalo ko nga kining ministeryo gipundar sa Ginoo to feed your souls wherever you are, whoever you are, most especially those who are living in remote areas, in far lands, nga naabot sa atong broadcast simultaneously every day. Nakita ninyo, unsa ka effective, unsa ka powerful, unsa ka gamhanan ang Dios. Ngano, kung ako mismo, human father to my daughter Thea, di ko makaako nga magtan-aw nga gutomon ang akong anak. Murag kumuto na kong kasing-kasing mangayo kong anak og sinsiyo ba or anything, isa di gigutom ko akong kasing-kasing murag kumuton kay di lagi ko ganahan nga makita nga akong anak nga gutomon. Mao nang makakita gali kog batas palibot nga gigutom, si Tia una na akong mahinumduman. Mao nang ganahan kumutabang og mga batang magpakilimos kay ang akong anak akong na-imagine simbak ko ug siya mo'y magpalimos unsa kay akong bation. Watching my daughter doing this what he called begging. Kuningana nga akong pagbati, my dear people of the living God, ingana ang pagbati sa Dios. Mas pa ang pagbati sa Dios nga dili siya ganahan nga makit-an kang gigutom. Di siya ganahang makit-an kang wa kay gikaon. Ngano, logically, if your physical body could not receive any food to intake, what will happen to your physical body, individual of you? The answer is clear. You will die. You will be sick, or di ba, maliso astronilyo, then mamatay. Unya, kay naamay kalag ang matag tao. What will happen to your spirit? What will happen to your soul if it is not fed? If nothing is what he could feed sa imong kalag, the answer is clear. It will die. And this is in connection to what Jesus said to the people in His time. Means siya, kung di mo magtuman sa akong giti, mamatay mo. In other words, kung di mo mudawat sa akong itudlo ninyo, mamatay mo. Ngano, tungod kay ang pagkaon sa kalag sa tao, way lain. Kitang Katoliko, sacraments, kining pungs Ginoo. The gospel of Jesus Christ that I am preaching, why mulalis? Ug wa gi mo supak niini bisag kinsa nga kining pungs Ginoo, the gospel, the words on the scriptures, dining Biblia nga akong gigunitan, mao ni ang pagkaon sa matag kalag sa matag nilalang. Mo nang ako confident ko nga ang atong existence effective, powerful, useful. This is the way of God. Paginis Ginoo. This is the work of the living God. Ngano, di siya ganahang gutumon ang inyong kalag. Tungod kang Diyos is merciful. In fact, we are in the year of mercy. Moinungdan, Mother Teresa of Calcutta is soon to be canonized because she was the icon of mercy in her lifetime. She became a living saint. In fact, she founded the Sisters of Charity, ang mga Madres Kaluoy. Mo nang ako nagtuo nga ang Ginoo di gid gana makit ang gigutom ka. Di sa ganahan, ako di ko gana makit ang akong pamilyang gigutom. Mo nang I work double, I work hard, I strive hard, I need to earn more. Ako prangka ko. Mo nang tanang legal nga klaseng panginabuhi atong gipaningkamutan to establish atong gisudlan, atong gihimo. Ubas panabang sa Ginoo, kay di ko ganahan makit-an ako kung anak akong pamilya, our extended families nga gipanggutom. How much more ang Dios? Di sa ganahan nga gigutom ka. Mao nang di sa ganahang wa kay bugas, di sa ganahang wa kay kwarta,
di sa ganahang wa kay gikaon, di sa ganahang wa kay trabaho, di sa ganahang wa kay mahimo, di sa ganahang wa kay panginabuyan, di sa ganahan nga napasmo ka, di sa ganahan nga luoy ka. In fact, in Luke 15, you know what? The merciful Father waiting the prodigal son to come back because the merciful Father knew the fortune of his prodigal son nga gutomo na kay mibuwag sa iyaha nga daghag kwarta bahandi niya mibuwag man tong prodigal son ang amahan nagpaabot nga mobalik ngano di ganahang amahan yang anak mapasmo gutomon magpakilimos mukaon na laglaws baboy mo nang di ganahang Ginoo nga wa kay kwarta si mong bulsa di sa ganahang wa kay abot di sa ganahang wa kay income di sa ganahan nga luoy ang imong pagkabutang mao nang atong pangayoon sa tong maluluyong amahan nga pauwanon niya kay damay ang among farms Altia kun way uwan. Let's pray. Kay ako by principle I do believe nga ang Dios di gyud malipay nga wa tay anihon way abot. Kay ang Ginoo di gud ka ako magtan-aw nga mapasmo ka kay di sa ganahang mamatay ka. You know what? I am talking to your physical bodies. Sa laing bahin, I am also addressing your spiritual aspects, your souls, your internal aspects sa imong kinabuhi. Nga kundi ni mo na nurturon pakanon timanon, mamatay sa na, mapasmo na, gutumo na, magkasakit na. Yung ni Kristo sa Ebanghelyo, kung di mo mudawats, kung gitudlo, di mo magtuman, di mo magpuyo sa matarong nga kinabuhi, your souls will die. Mamatay mo. Ingon si Kristo sa mga parisiyog, sa mga tao, nga iyang giatubang. Maunang ako, muingon, bulahan ka, kay niining takdaa, di lang kay namahaw ka, gipakaon nimong lawas, ang uban while eating, naminaw sad sa pagtulon as Ginoo that I am delivering, inyong gipakaon usab, ang inyong kalag. Mao nang both body and soul imong natiman. Ug mao nay gustos Ginoo sa atong tasdagsa ka kinabuhi nga atong atimanon ning atong lawas at the same time atong atimanon ning atong kalag. Mao na gitawag og a balanced life. Imong gatiman imong panglawas atimana ang imong kalag. Ug you know what? Mao ni gusto nga akong i-impart sa inyo Gusto kong makasabot mo niining maong points nga kining ubos niyong alagad naning kamo to have a balanced life. Giun sa nako pagbalanse kong kinabuhi, nanginabuhi ta, nagnegosyo, nag-uma. Nanginabuhi ang akong kapikas. Ngano, na may lawas at imanon, pakanon. Then, I'm preaching the gospel. I am reading the scriptures. I'm serving God. Mao ni akong gituan nga pagatiman sa akong kalag, ug di lang akong kalag kundi kalag ninyo. Naning kamo ta to protect our environment, ning kamo ta to feed the hungry pupils, students, parents around us. Naning kamo tag impart og mga maayong pagtulunan to uplift you, aron i-cheer up mo, aron i-boost mo. Mao ning akong gituan that I'm living in a balanced life. I have time with my wife and daughter. I have time in my business. I have time in helping the poor. I have time in cultivating our land, our environment. I have time in preaching. I have time in what they call taking good care of my physical. That's why may engage ta og workout og balik. Kay naningkamot ko nga mahimos ang advocate sa maayong panglawas, kay kung maayo ko panglawas, ang makawali ko. Ug di ko maayog paglawas, adi ko kawali diri. Mao nang my point is simple, people of the living God. How you can balance your life? Balanse ba ng inyong kinabuhi? Tingali baya ang atong pirming giatiman, gipakaon, ginurture, gibuhong ang ato rang panglawas? Then, we neglect our spirits, our souls, ang atong spiritual aspect sa atong kinabuhi. I'm here
as your coach, as your mentor, declaring this, encouraging each one of you, inspiring you to balance everything, to balance your life. Kung imong gipakaon ang imong lawas, pakana sa imong kalag. Kung imong gatiman imong physical bodies, atimanan ang imong spiritual aspects also. Atimanan imong kalag. Kay ngano, ang pait manggod, if we will die, lawas patay, ang kalagpod patay. May na lang, mamatay man kita, all of us, physically, pero ang nindot kung atong kalagbuhi, if there will be separation between body and soul after this life. Ngano, tungod kay atong yatiman ang atong kalag. Because we cared our individual soul. Mao ni ang dakong hagit sa matag usa kanato, my dear people of the living God. Nga di nato pasagdan ang atong kalag nga mamatay. Mao nang namay prinsipyo nga nag-ingon namatay sa kauhaw. Ngano? Nagdungaw sa linaw, namatay sa kauhaw. Nasa'y mga tao nga napasmo kay bisag naay kwarta di mo palit kay gitigom. Unya sa diyang nasakit ang iyang gitigom di paigong igasto sa ospital. Meaning there are times nga nauhaw ta, napasmo ta tungod kay wa tay gihimo. Wa tay efforts aron di ta mauhaw, di ta mapasmo. Meaning kinanglan giday ang atong cooperation, each one of us, aron pirmi busog ang atong lawas, ang ato sang kalag, kinalan busog ang atong bulsa, atong pitaka, because we earn a lot of money, because we're striving hard. That's right. There's no wrong with that. Kayod mo. Pag inabuhi, timanan yung lawas. Kay damor mong daghan o grasya, damor mong makatabang. Then, atimanan ang inyong kalag. Ayaw iniglik ang inyong kakuhan sa inyong kalag. Mao nang ako, advocate ko sa gitawag og balanced life. Mao nang isip inyong magtutudlo matagadlaw, ako gimong pirmi, gi-inspire, gi-encourage nga ug mahimo ibalanse ng inyong kalag. Minabuhi mo, yatimanan inyong kalag. Ang uban sigirag panginabuhi, ang kalag gipasagdan. Ang uban po dakita nako tingali sigirag pangkalag-kalag at mas kalag unya ang kinabuhi nga pangkalibutano napasagdan. Do you think that God is happy watching you if ever you have an unbalanced life? Imbalanced life? Not balanced life? God wants to see each one of us being balanced sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Gustong Ginoo ibalanse. Kay kung ang lawas mapasagdan, mapasmo, masakit, mamatay. Likewise, ang kalag usab nga atong napasagdan, mamatay sad na. Mao na, today, bulahan ka. Tungod kay imong gipakaon ang imong kalag ni ining taknaa. Kay ngano, dili gustong Ginoong gutomon ka. In other words, logically speaking, one of the reasons of God for establishing this ministry in order to feed you. Ingana ang Diyos kamahigugmaon, kamaluluyon, kabuutan toward each one of us kay mauday nung dayan ang gitukod para atimanon ang atong kalag. Wa sila ing tuyog interes. Mao nang ako sakitan ko pag di ko makawali. Kay ngano, luoy ang kalag sa mga tao sa maninyo, nga dili nato mapakaon ang kalag matag-adlaw, ma-inspire, madasig mo, nga magpadayon, taliwa sa dagang mga hagit nga atong gipang sagubang sa matag-adlaw. The Pharisees reacted to what Jesus said, kundi mo mudawas kung itudlo mga matay mo, kundi nyo ni puyan ang akong gisulti ninyo, mamatay mo, ingon to mga Parisiyo, giyawaan ning tawana. Si Kristo ilang giingnan nga giyawaan. Ngano, mao man ni reaction sa tao nga dili mo dawat kung tudluan ang nagwali maoy gubon ang iyang credentials, credibility, ang iyang pagkasiya mismo,
iyang personality, ngano aron ang iyang isulti wala na hinungdan, walay kwenta, dili katuhuan, dili na dawaton sa uban. Mao man ni ang nahitabo, gusto lang dauton si Kristo, gusto lang butang-butangan si Kristo, gusto lang pangitaag bikil si Kristo, Luke 11 ilang giingnan sang giyawaan. For what reason? Aron nga dili si Kristo na tuan sa mga tao, sa iyang gitudlo, sa iyang gisangyaw, sa iyang gipaambit ngadto kanila. Kita bitaw pag makakita tag tawo nga dili credible, di man ta motuo. Makakita tag taong bakakon, di man ta muuyon. Di man ta mo dapig, di man ta mo suporta. Di man ta ganahan mo dawat sa unsay ang gisulti. Ngano? Tungod kay balikwaot ang iyang gisulti sa nagsulti. Ug mao ni ang interest sa mga Parisiyo ngadto kang Kristo, gusto lang gub-on ang dangal, image, personality, dignity, credibility ni Kristo. Ilang giingnan si Kristo ang giyawaan. Ngano? Reaction to sa mga Parisiyo kay dili sila ganahan mo dawat sa gitudlo ni Kristo. People, ako nagdasig dinyo, please accept what I am preaching. Instead having rebuttals, instead opposing what I am telling you, instead making any negative reaction to what I am proposing every day. Kabalo mo, ikaw may gansi, ikaw may luoy. The best thing that you need to do is to accept what I am telling you. Ngano, tungod kaya ako, confident ko, nga kining akong gitudlo matag adlaw, makapalambo ni sa inyong espirituhanong kinabuhi, makapabaskog ni sa inyong kalag, makapabusog ni sa inyong kalag, makapabugi ni sa inyong kalag, kung positive mo nga modawat sa akong gitudlo. Pero if not, like the Pharisees, they accuse Jesus nga giwan. They oppose Jesus Christ, they commented Jesus Christ, they criticize Jesus Christ. Monigingong Latin, argumentum ad baculum. Kay wa kauyos nagtudlo, daotong nagtudlo. Kay wa kauyos nagsulti, daotong nagsulti. Parang di natuan ang nagsulti. Kabalo mo, mao sa ning akong na-realize nga sa kadagang mga comments, accusations, commentaries about me, ako rang gikatingad-an, why you are still believing to what I am preaching? Anyway, I am not saying that all of you believe on what I am saying. But ako nang nakita, most of you, majority of you, I presume, na halos tanan ninyo nga nakakita, nakadungog, nagsunod nining maong ministeryo mituo sa akong gisulti. Despite, in spite sa inyong mga nadungog nga di maayo. In spite, despite sa inyong mga nabalitaang di maayo, ngano kahana? Tungod kay baloko, deep inside sa inyong kasing-kasing, ang inyong konsensya, kanunay gadiktar ninyo, nga dili tinuod ang unsa inyong nadungog, ang tinuod nga inyong nadungog, kining akong giwali, maunay pinakatinuod. What you heard outside, comments, commentaries, criticisms, anyway, di naman kaayo na karon kaniadto. Inyo nang nadungog. Unya nakadungog sa muskong giwali, niabot sa point inyong itibang timbang. Ug nangutana mo sa inyong kaugalingon, asay mas tinuod, inyong itibang timbang ba? You are using the wing scale of the universe. Asay tinuod, ang chismis o ang gospel. People, nganong mituo mo sa akong gitudlo, giwali, tungod kining abot mo sa point. Nang unsay inyong nadungog outside, nihimo mong konklusyon, di na tinuod. Like what I heard from other people sa brother, along the road of our examinations, analysis, studies, research, nakakonclude me, di tinuod tong among nadungog. People, mao ni akong isulti ninyo, what you heard outside about the one who is speaking every day here, as one of the spokespersons of God, kailangan Ginoo may muling ko diri magwali, ngita gini sa daw, ba gamiton, ug usa ko ana.
nakiabot mo sa point o konklusyon nga unsay nadungog ninyo sa palibot ti tinuod. Kaniabot sa inyong alimpatakan ning barog mo, nakabaton mo og panindigan conviction nga ang tinuod nga inyong nadungog ang unsay naas kasulatan. Ang ebanghelyo nga akong giwali mo'y tinuod magkinaunsa man. Mao nang may point is kining ebanghelyo mao tay inyong focus. Ang inyong nadungog mo inyong focus, dili ang apan og limitation, shortcoming sa nagwali. Kay kung arimo sa nagwali siyang shortcomings, limitation, makafocus, mapiktuhan ang inyong pagpamatis ebanghelyo. Reverse your mindsets, reverse your focus. Focus on the gospel, focus on the foods of your souls. Instead focusing sa mga mali, sa mga apan, kay kaming nagwali, laktod bagay sulti, di gid mi perfect. Nami mga apan, pero naning kamot mi, na mahimong perfect, bisan near to perfection lamang, idzawat, mahimo mi, nga inyong gamay nga panig-ingnan. Murag silhig, ang silhig, hugaw kung gamiton, pero makalimpyo. Ako na, sometimes makauna ko murag kong silig, murag kong dustpan, mahugang daspag silig, pero nakalimpyos na taran. Ako na masing, nga dili ang akong apan inyong i-focus. When talking about this, kay relatinis mga nagtudlo. Kay si Kristo bitaw, nagtudlo, ging na magyawaan. Nya, relative manis mga magtutudlo, mga nagwali, mga nagsangyaw, aron, di katuhuan ang iyang gisulti, ang mali niyang nahimo, apan, mo'y ipatigbabaw sa uban. Pero ako mo ingon, please, iampo ninyo ang among shortcomings, unya, tuhuin ninyo ang ebanghelyo ngayon nadungog, kay para ni sa kayuhan sa inyong kalag, ug para sa inyong kaluwasan. Thank you for joining us. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga inyong ibalanse ang inyong kinabuhi. At imanon inyong lawas, pati inyong kalag, aron mabuhi na sa dayon. People, believe me, bulahan ka na nakakaplag ni ining mong ministeryo kay nahatagag kay gayunan ang imong kalag na makakaon sa pagtulunas Ginoo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos Malgabiring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.